At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa buong bansa ang kalagayan ng kalusugan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos kumalat ang mga balitang bigla umano itong isinugod sa ospital. Ayon sa ilang malalapit na source sa palasyo, matindi na umano ang kondisyon ng Pangulo at patuloy itong inoobserbahan ng mga doktor. Wala pang opisyal na payag mula sa Malacanang, ngunit ang katahimikan ng pamahalaan ay lalo pang nagpapainit sa mga spekulasyon ng publiko. Ilang netizens ang nag-ugnay sa sinasabing pangyayaring ito bilang karma sa mga controversy ang kinakasangkutan umano ng administrasyon. Sa mga nakaraang buwan, kabi-kabila ang mga naging batikos laban kay PBBM kaugnay ng mga aligasyon ng katiwalian at kapabayaan sa pamamahala. Ngayon, tila ang mga balitang ito ay nagdagdag ng intriga at agam-agam tungkol sa kinabukasan ng liderato ng bansa, lalo't walang malinaw na updates mula sa kanyang gabinete. Samantala, may ilang ulat na nagsasabing maaaring sumailalim ang Pangulo sa masusing medikal na pagsusuri at posibleng hindi muna ito makadalo sa mga nakatakdang opisyal na aktibidad. Ang ganitong sitwasyon ay nagbubukas ng tanong kung sino ang hahalilipan samantala sa kanya, lalo na't may mga isyong pampolitika at pambansang problema na kailangang tutukan. Lalong nag-aalala ang publiko sa posibilidad na magkaroon ng vacuum sa liderato o kung lalala ang kondisyon ng Pangulo. Habang wala pang malinaw na pahayag mula sa Malacanang, nananatiling palaisipan ang tunay na kalagayan ni PBBM. Sa kabila ng mga haka-haka at teorya ng mga mamamayan, umaasa pa rin ang ilan na agad siyang gagaling upang harapin ang mga hamon ng bansa. Gayunpaman, hindi may kakailan na ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang kalusugan ng isang leader at kung paano ito nakakaapekto sa buong sambayanan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Banding bilang mag-ama. So, sarcastically, ay sinabi po ni BP Sara na maraming salamat sa iyo BBM dahil sa iyo ay nagkaroon kami ng relasyon, no? Nagkapatawaran at nagkaroon kami ng relasyon. Josephine Pascual, thank you very much sa $2. At sagot po ni BBM, I'm glad I'd help. Ito naman po ang sagot ni BP Sara, the sarcasm is lost on him. Sa madaling salitang lingwahe, dahil pareho pong magagaling tong presidente at vice president, sa atin pong hindi gaanong nakakaunawa, ang ibig nila sabihin ni BP Sara, hindi siya na-gets ni BBM. Alam mo, BP Sara, hindi mo rin nagigets si BBM. Sa totoo lang, ang ginagawa po ng administrasyong ito, wala na po sila sa hulog, no? Nakikipagmatigasan, nakikipag-asaran, wala na po silang pakialam. Alam niyo po, ito po yung administrasyon na wala na po eh. Kumbaga, wala silang pakialam kahit sila ang pinaka. Kung bagsak man sa rating, wala pong pakialam itong gobyernong ito. Kung pinakamababang rating na tamo ng isang sitting president, wala pong pakialam si BBM. Kung bagsak po kung mataas po ang presyo ng bilihin, wala pong pakialam. Kung wala po siyang proyekto, wala siyang pakialam. Ang pakialam nila, kailan tayo makakautang? Kailan makakapangutang muli? po. Pakiwan lang po kung naayos na. Kung naayos na. Pakiwan lang po tayo. Okay. Pasensya na, talagang ganyan ang buhay. Meron po tayong napindot na hindi dapat mapindot. Kaya po tayo biglang nawala. Panandalian lang. Okay, ang ibig ko sabihin, mga kapatid, no? Sabi ni BP Sara, nakalimutan yata ng gobyerno ni BBM na ang trabaho niya bilang Pangulo ng Pilipinas ay hindi ayusin yung mga pamilyang hindi nagkakasundo. Hindi po ayusin yung mga pamilyang hindi nag-uusap, no? Kung hindi, yung magtrabaho para sa bayan. Yan, no? Hindi niya siguro naintindihan na ang duty and obligation niya ay para sa bayan.
hindi para ayusin ang problema ng mga pamilya. Ayan po ang mga sagutan ng ating dalawang pinakamataas na pinuno, President at Vice President. Okay, walang pakialam kung ang krimen ay napakarami na pong krimen, no? Yung marami na pong bumalik na naman po yung droga, wala pong pakialam. Sa kanila, makapang-asar na lang si BBM. Makapang-asar. Okay. Sa ilang pong update, ayon po kay BP Sara, nabuo na po ang defense team at ayon naman po sa kanilang abogado, pangunahing abogado o yung lead counsel na si Kaufman, ay wala pong Pilipino na opisyal sa defense team, no? So hindi po kasama si Harry Roque. Pero marami pong Pilipino na tumutulong, Filipino lawyers na nakikipagtulungan po out of yung nag-extend po ng tulong nang hindi po, kahit hindi po sila miyembro ng official na team kasi limitado lang po, no? May bilang lang po yung miyembro, pwedeng maging miyembro ng ICC defense team. Okay, kaya ayon pa kay BP Sara, lahat yung mga bagong abogado nakausap na ni Tatay Digong at mukhang tapos na po ang kanyang tungkulin, no, dito sa Dahig at maaari na po siyang makauwi. BP Sara, kayo nagpapaalala kay Tatay Digong na baka matulad kay Ninoy o kung ano pa man, no? Sana ikaw din, isipin mo rin, no? Hindi lang po si Tatay Digong ang target ng mga yan, no? Ikaw nga ang gustong-gusto nilang mawala sa landas nila dahil ikaw ang pinakamalaking tinik. Sana sa iyong pagbabalik sa Pilipinas ay wala nakakaalam kung pwede lang sana na bigla ka na lang nasa Davao, no? Kung maaari po sana na ganun, na hindi ka na dumaan dyan sa NAIA o kung saan pa mang paliparan na hindi ka sigurado sa iyong... kasi nakita natin kay Tatay Digong, wala po nakapasok ng mga kakampi niya, nasasalubong. Di ba? So, sana naman, itong mga ating... pinagkakatiwalaan ng mga kasundaluhan, ito pong ating pinagkakatiwalaan ng mga kapulisan, no? Kung ano man po 'yun, sa bagay wala naman po tayong naririnig na kaso niya mula sa ICC. Kung siya naman po ay dadakipin dahil sa mga isinampang kaso dito sa Pilipinas, talagang harap-harapan na po, garapalan. Tandaan po ninyo, ang epekto po, yung akala ninyo na madudurog nyo yung mga Duterte. Papaalala lang po natin sa mga nag-iisip ng kasamaan kay BP Sara. Baka itutulad nyo naman kay Duterte na may lihim na palang mga warrant of arrest. Thank you very much muna kay Myla Sanchez na nagbigay ng NT-14. Baka gusto nyo itulad kay Tatay Digong na meron palang lihim na warrant of arrest. Pakaisipin nyo po. No? Nung pinakulong nyo po si Tatay Digong, lalo pong bumagsak yung popularidad ng presidente ng Pilipinas. Yun lang po pinapaalala namin. Hindi po nakakabuti sa inyo yung mga pinagagawa nyo kay tumaas po ng higit doble-doble, no? Pinakamataas po. Lahat po ng sa 5 opisyal, pinakamataas na opisyal, kasama na si Chis Escudero, hindi na po siya pinaligtas. Kasi po dahil lang siya, pakyut lang. Hello, may bisita ako. Dahil pakyut-pakyut lang po si Chis Escudero, hindi po siya ganong nasasagasaan ng pagbabang. Ngayon po, semplang na rin po. Lahat po, yung 4, sumemplang po si
si President Bongbong Marcos, pinakamababa pong rating. Sa kasaysayan po ng sitting president, siya po ang nagkamit ng pinakamababang approval rating. O, kita nyo na. Yan po ang epekto ng pagpapadakip ninyo kay Tatay Digong. Hindi po nakabuti sa inyong political career. At isa pa po, si Martin, siyempre mababa as usual. Pero ang pinakamalaki pong binaba, itong si Quezon, waiter Escudero. Ha? Sa pagiging waiter mo, kitang-kita na ngayon, lalo na ngayong hindi ka nag-issue ng subpoena. Delay mo. Hindi nga po delay. Kunwari, pag-aaralan pa nila eh. Pero ang isa lang po kahulugan yan. No? Ipinahiya mo si Amy Marcos sa kanyang committee hearing na walang umattend. Imbis na kampihan mo si Amy Marcos dahil senador mo siya at sinabpinan niya yung mga hindi umattend, tila ang kinampihan mo pa yung mga cabinet official. Bilib na bilib ako rito kay Quezon Escudero eh. Ha? Pag hindi, wala po siyang kinalaman, halimbawa po yung sa ICC, sinabi niya legal ang pagpapahuli kay Tatay Digong. Wala kang kinalaman dun eh. Hindi ka kinukonsulta eh. Alam mo ang sagot kung legal o hindi legal. Pero sa sarili mong bahay, binastos ang mga senador, hindi dumalo ang mga cabinet official, at dahil dyan, nagpasabpi na si Amy Marcos, ayaw mong pirmahan. Bakit ayaw niyang pirmahan? Kasi yung katwiran po ng cabinet, yung katwiran po ni Lucas Bersamin ang dinadala niya. Paano naman yung senador mong ipinahiya? Wala po siyang pakialam sa senador niya eh. Ang pakialam niya po yung magpabango sa palasyo. Kaya ang kinakatwiran niya, yung katwiran ni Bersamin. Kalokohan yan masyado, Chis. Basa ka na namin. Hindi na pwede double talk mo na kunwari. Simple lang yan. Nagsabpi na si Amy, pipirmahan mo kung gusto mo. Kung ayaw mo, kunwari pag-aaralan. Kasi dakdak dito, dakdak doon. Hindi mo na kami madadala sa dakdak. Napakasimple. Dahil kami, nakita na namin sa Kongreso yan, sa HOR. Pag ayaw dumalo, kahit na anong katwiran, isasabpi na, show cause order, tapos yan, contempt, at saka hahantingin na. Tapos ikaw, sa Senado, putya, pag-aaralan mo pa. Ano pag-aaralan? Kalokohan yan. Baka sakaling, pinakamababang approval rating ng sitting president. Ang meron si BBM, yan po ang katotohanan. Pag-aaralan mo, keso, katarantaduhan yan. Yung impeachment nga, nawala ay impeachment. Yung ICC, yung pagdakip nga kay Tatay Digong, wala ka namang kinalaman dun. Alam mo kagad na legal eh. Bakit legal? Pabor sa gobyerno, pabor sa amo mo. Pero pagkakontra sa amo mo, pag-aaralan mo pa. Pero pag pabor sa amo mo, tama yung ginawa ng amo ko. Kaya ikaw, kala mo, laging mataas yan si Kiss eh. Hindi napapansin eh. Paano? Laging playing safe. Lagi siyang playing safe. Sutil naman. Simple lang po. Kung ang Senado, yung isa lang ang tanong dyan, Chis eh. Wala ba kayong kapangyarihan na mag-imbestiga sa Senado? Ang may kapangyarihan lang bang mag-imbestiga? HOR? House lang ba ang may kapangyarihan mag-imbestiga? Kung may kapangyarihan kayong mag-imbestiga at hindi dumalo, anong gagawin nyo? Pag-aaralan?
Ang katarantaduhan yan. Eh, ikaw ang galing mong magsalita eh. Tinanong ka eh, legal ba yun? Sa tingin nyo yung pagkakadakip kay Duterte? Ay, legal yan. Alam mo kaagad na legal eh. Wala, hindi mo sinabing pag-aaralan ko pa eh. Ganun ka kagaling. Hindi po tayo kawawa. Sila kawawa balang araw. Ha? Dapat pinag-aralan mo yung House of Representatives. Ano ang ginagawa nila sa mga ayaw dumalo? Pinagtatawanan ka ng mga HOR. Alam mo ba kung ilan lang ang boto ni Paduano? Alam mo, Chis, milyon-milyon ang boto mo. Si Paduano, malamang, hindi ko alam kung umabot ng 100,000 boto niyan. Pero ang meron si Paduano na wala ka, Yagbols. Di ba? Wala. Si Mr. Contempt. Hindi ko po sinasabi na tama yung pagpapakontempt ni Paduano. Pero wala pa nga sa usapin ng contempt eh. Sabpina pa lang eh. Alam niyo ba yung sabpina? Ibig sabihin, pinapadalo mo na sila. Oh. Eto po, hindi na imbitasyon, sabpina na kinakailangan na kayong dumalo. Hindi pa nga contempt pang hinihingi sa iyo eh. Sabpina pa lang eh. Umaatras ka na. Wala talaga to eh. Okay. Punta po tayo dito si Malu Tequia po. Thank you very much kay Oliver Franco. Wala sa ayos din talaga to si Escudero. Correct. Wala po talaga yan. Mali po yung ginawa niya. Actually, ayaw niya lang aminin na ayaw ko pong pirmahan. Pero yun po ang meaning ng hindi mo pagpirma. May nalalaman ka lang. Okay. Punta po tayo dito sa sinabi ni Malu Tequia. Alam niyo po, matagal na natin sinasabi yan, pero dahil hindi tayo sikat. Si Antecler talaga, no? Ang papel talaga ni Antecler, mambalatuba ng mga Duterte, bumanat sa mga Duterte. Attack dog laban sa Duterte. May tapaoho po yan. Tanungin niyo yan tungkol sa, halimbawa, ang tanong sa kanya kahapon. Namiss ko nga siya eh. Sa totoo lang po si Antecler, malaking bagay po sa mga vlogger ng Duterte. Bakit? Araw-araw kami may binabanatan eh. Tuwing magbubuka ng bibig si Antecler, tsak may topic kami. Kasi alam mo eh. Na may masasabi na pabor sa atin. Isang araw lang na mawala yan si Antecler, namimiss kagad natin. Wala tayong babanatan. Pero totoo yung sinasabi ni napakabastos. Maganda yung pinunto ni Tequia eh. Actually, natalakay natin yan. Again, no? Kaya nga natin inuulit dahil pag sikat na po yung nagsalita, at least yung mga sinasabi natin, nagkakaroon na po ng prestige. Yan. Ayon po kay Tequia, napakabastos nito ni Antecler, no? Napakabastos. Bakit po napakabastos? Wala pong paggalang sa dating presidente ng Pilipinas. Ako kasi, dahil tinanggap na natin na si Antecler ay attack dog, wala pong sasabihin niya na mabuti sa mga Duterte. Pero kung ito po yung sinasabi ni Antecler ang talagang posisyon ng pamahalaan na sinasabing walang jurisdiction sa ICC. May jurisdiction ang makikipagtulungan sa ICC kung ipapahuli si Duterte. Pero kung si Duterte po, kung si Pangulong Duterte po ay pababalikin sa Pilipinas, ay hindi po makikipagtulungan. Pero maganda yung punto nito ni Malu Tequia. Kahit ayaw ninyo, sukan-suka kayo sa tao.
kahit ayaw pa ninyo kay Pangulong Duterte, may karapatan po ang gobyerno na tanggapin ang Pilipinong isinusuli sa kanya. Nakuha po ninyo, hindi pa po natin tinatanggalan ng citizenship si Tatay Digong. Maganda yung punto na yun. Nakaligtaan ko po yun eh. Ang sinasabi ko po kasi, tsaka sinasabi rin ni Roque, yung sabi kasi ni Roque, di ba? Pwede namang ibang bansa yung tumanggap kung ayaw ng Pilipinas. Ay, hindi po pala. Tama nga po pala. Bakit hindi nyo tatanggapin si Tatay Digong? Hindi na ba siya Philippine citizen? Di ba? Kahit po, kriminal pa yan. Kung pinatawad yan dun sa, ibig sabihin yung mga OFW, kahit po kriminal, kung pinatawad na po yan, hindi mo po pwedeng sabihin na at pinabalik na sa Pilipinas, hindi mo pwedeng sabihin na, ayaw namin dyan, kriminal pala sa inyo yan, bakit namin tatanggapin? Lahat po ng Pilipino na isinusuli dito sa ating bayan, hindi po natin pwedeng sabihin yung mga sinasabi ni Auntie Claire na hindi kami makikipagtulungan dyan. Anak ng pupa, hindi ba president? Wag na po yung presidente siya dati. Yung pagiging Pilipino na lang. Ibig sabihin pala, kung pinalaya po ng ICC, binigyan po ng anong tawag doon, yung pansamantalang kalayaan si Tatay Digong. Ano na nga yung tawag ng ICC dyan? Alam nyo yan eh. Nakaligtaan ko lang ngayon. Wala akong kodigo. Ano na nga tawag doon sa hinihingi ni Kaufman? Interim release. Kung bibigyan po ng interim release si Tatay Digong, dapat pong tanggapin ng Pilipinas. Bakit po? Pilipino yan eh. Dumaan po sa korte. Imagine niyo, pag nag-order pala ang ICC ng interim release, pwede palang hindi tanggapin ng Pilipino. Una, walang kaso. Hindi pala walang kaso, may kaso. Una, hindi pa po napapatunayan na nagkasala. Tandaan po nyo yung dictum. Innocent until proven guilty. Innocenteng Pilipino. Isinusuli muna sa Pilipinas. Hindi natin tatanggapin? Kaya napakabastos po. Napakabastos. Kaya po dapat po talaga tayong palagan natin yung sinabi kasi parang tinanggap na lang din natin eh. Di po ba? Bakit natin tatanggapin na, hindi kami makikipagtulungan? Hindi namin tatanggapin. Pwede ba yun? Correct. Yung basurang ang tinapon ng Canada sa atin, pinabalik ni Duterte, kinakailangan nilang tanggapin. Kaya galit yung mga yan sa atin lahat eh. Tayo lang ang mahirap na bansa na pinahiya sila sa mundo. Alam mo, Mary Jane, tignan mo muna yung volume mo. Kasi kung totoong walang sounds, okay na yan. Hindi mo naman ako naabala. Gusto ko lang magkaroon ng laruan. Kaya kita pinuna. Okay. Ano pa ba? Yun pa po, no? Si Auntie Claire pa po tayo. Yung papel talaga ni Auntie Claire sa lahat, atake lang sa Duterte. Wala naman po siya na bilang tinatanong nga eh. Ganun na ba kababa ang tingin ng mga ganun na ba kababa ang tingin ninyo Malacanang sa mga Pilipino? Na yung press briefer nyo, wala nang prestihyo eh. Bardagulan lang ang gusto eh. Makipagbardagulan lang eh. Tignan nyo po, tama po yung ginawa ni Daryl Yap na sarcasm, na atake. O kung ano man ang tawag doon, yung ginagaya nila si ano. Kasi
PCO yan eh. Dapat may paggalang din po. Hindi naman siya pangkaraniwang vlogger eh. Kung pangkaraniwang vlogger po yan. Pero kami pong mga vlogger ng Duterte, natutuwa po kami kasi may continuous supply kami ng sinusupplyan niya kami ng content. Alam niyo po sa mga vlog. Ito po aminin namin sa inyo. Kami po mga vlogger, araw-araw. Dahil araw-araw po ang aming vlogs eh. Araw-araw po ang problema ng mga vlogger, lalo na po ng mga political vlogger, ano ang content for today. Malaki pasalamat ko kay Auntie Claire eh. Once na magbuka ng bibig si Auntie Claire, meron na akong topic agad. Di ba? Babanata ko na po. Kaya ko nga na i-live yung sinasabi ni Auntie Claire. May banat kagad. Eh. Hindi po ako mahihirapan eh. Dahil karamihan po sa mga sinasabi ni Auntie Claire, may mga lihim dun eh. Hindi niya naman talaga sinasagot eh. Ang ginagawa kasi ni Auntie Claire, hindi siya sumasagot kung hindi umaatake lang siya sa Duterte. Ganun na ganun yung kay Daryl Yap. Pag ang tanong mo, may kinalaman ba Duterte dyan? Next question. Parody. Ayun, parody. Nawala sa ano ko eh. Parody. Ayan, Ben Sentiments. Yung parody. Nakakatuwa, di ba? Okay. Yun talaga, tuwan-tuwa ko. Gagawin na po natin itong madalas na isasama natin yung FB. Minsan TikTok. Gusto ko kasi, diyan kasi sa FB nakatambay yung mga kalaban natin. Okay. Isa pa pong binanatan ni Malutikia, ito nga si Brunner, no? Yung pagsasabi na parang kala mo talaga madadamay tayo sa gera eh. Para raw hindi abogada. Mas vlogger si Auntie Claire kaysa ako natutuwa. Una, abogada yung ibig sabihin level up na po yung yung binabanata natin kasi sa totoo lang before Auntie Claire pinagtsatsagaan natin yung mga walang katuturang si Jared. Alam niyo si Jared? Jared, kung ano man ang pangalan nun. Pansinin niyo po. Umiikot lang po yun. Hindi po yung umiikot na katulad ko na umiikot na pinalalawig natin. Sa kanya, pag may sinabi siyang isang sentence, babaguhin lang yung sentence, paulit-ulit, tapos tatawa lang. Ganyan lang po. Lalo na po yung mga walang pangalan talaga. Yung mga vlogger ni BBM na walang katuturan.